Okay, liar's paradox, applicable naman sa business. So, pwede nating i-apply pala yung liar's paradox sa business or sa management. So, ang nakikita kong best example dito is yung exploitation at saka exploration. So, pwede nating i-take advantage yung ating current situation para ma-maintain. But at the same time, kailangan tayong mag-explore ng new opportunities for growth. So, yun yung kainaman ng liar's paradox in business. And, pinaka-practical example dito, may blind spot. Meron tayong hindi nakikita. So, pag hindi natin nakikita yon, minsan yun pala yung magbo-boost ng ating growth. Blind spot nga eh. Hindi natin nakikita or minsan nakakaligtaan natin, na-overlook natin yung blind spot na yon. So, kailangan tumingin tayo sa iba't ibang anggulo para maiwasan natin yung liar's paradox na yan. No? Kasi, kung doon ka lang sa liar's paradox, kung true yun, hindi naman true doon sa kabila. Kung false dito, baka true. So, dapat tumingin ka sa iba't ibang anggulo. So, maganda na dalawang beses tayo nag-vlog sa liar's paradox. Ito ata yung unang beses. Pero, usually part 2 eh. Pero hindi. Sa business naman to. So, yun lang po.